Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Carly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon, habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Nako. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Meron ako narinig. Merong bulong-bulungan na talagang may mangyayaring seryoso sa September 21. At yung seryoso na yan ay talagang pinangangambahan po ng Malacanang. Mga kareaksyon, marami pong nangyayari ngayon na parang pakulo. At heto pa, mga kareaksyon, na hintayin po ninyo, si Bryce Hernandez talaga ang napusuan ni Pampilo Lacson, ni Magalong ng Kongreso para gawing star witness. Nako, pinalaya o palalayain daw po si Bryce para maghanap ng ebidensya patungkol kay Senador Jinggoy Estrada tsaka si Senator Joel Villanueva. Mga kareaksyon, hintayin po ninyo yan. Hintayin po ninyo, ibabasahin po natin ang sinabi ni Ping Lacson. Dito muna po tayo, pakinggan muna po natin ang balitang ito, tapos dadako po tayo dun sa sinabi ni Ping Lacson na kung saan, mga kareaksyon, ay talagang uunahin iimbestigahan ng Senado itong si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva. Alam po ninyo, itong si Ping parang nabobobo na talaga no? Nabobobo na po, mga kareaksyon. Bakit kanyo? Hindi yata niya nahalata na galit na ang taong bayan at pinagluloko pa ninyo ang taong bayan. Bakit si Jinggoy ang inyong pinupuntirya at si Joel Villanueva, bakit hindi nyo puntiryahin si Tambaluslos na, ayan, bumaba na oh. Ang pagbabalang ni Tambaluslos ay isang sinyales o isang palatandaan na talagang kailangan niyang bumaba dahil hindi na niya kaya ang init. Ang init dyan sa kusina. Siya po napuputukan ng chicharon. Mga kareaksyon nito, ito muna tapusin natin. Tapos dadako po tayo kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. Tapos yung pinakauli, mga kareaksyon, yung kinatatakutan ng Malacanang. Pag-usapan po natin yung kinatatakutan ng Malacanang. Ito po, mga kareaksyon, tapusin muna ito. Pinalagan ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo
si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa. Naku po mga kareaksyon, malupit pong revelasyon to. Pero mga kareaksyon, kayo po ba ay pabor na si Sara Duterte na ang ating presidente? Paki-comment po sa comment section at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto mong maging presidente si Sara Duterte, ay mag-subscribe ka na sa ating channel mga kareaksyon. Dahil dito, ayan po, Sara Marcoleta 2028. Kung pabor ka na si Sara Duterte at si Rodante Marcoleta ang kandidato natin sa 2028, ay mag-subscribe ka na para sama-sama nating ikampanya sa channel na ito si Sara Duterte at si Rodante Marcoleta. Alright mga kareaksyon, tuloy na po natin. At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte. Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit ang nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Carly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Ready na po ba kayong marinig si Auntie Claire? Ready na po ba kayong marinig ang kanyang boses at ang kanyang mga pangangatuwiran? Mga pangangatuwiran na liko-liko o kulot. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice presidente Ulitin natin reaksyonan po natin to mga kareaksyon. Another thing, it's illegal. Meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. O illegal pala eh. Bakit ninyo pinakidnap ang Pangulong Duterte? Bakit ninyo pinakidnap ang Pangulong Duterte? At pangalawa, Auntie Claire, makinig ka dito. At bakit hindi magawa-gawa ni Bongbong Marcos na mag-fire follicle test? Yung ba hindi illegal ang paggamit ng cocaine? Ay, hindi siya gumagamit ng cocaine? O bakit hindi siya mag-fire follicle test? Anong kinatatakot niya? Dahil gumagamit siya, gano'n. O ngayon, hindi pa nawawala sa isipan ng mga tao na si Bongbong Marcos ay bangag. Gumagamit ng cocaine kasi ayaw niya magpo-follicle test eh. Di ba? O tuloy. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice presidente gumawa ng illegal? Hindi niya maintindihan na sarcasm. Ganyan po kababaw ang utak ni Auntie Claire. Naturingang abugago ay abugago. Naturingang abogado ang pangangatuwiran niya. Pasensya na po kayo, alam ko marami pong naiirita sa kanyang boses at sa kanyang mga reasoning. Delikado yan. Delikado Di ba yan. yung natandaan na mas Kapag nakaupo na si Sara Duterte, talagang delikado lahat ng iligalista.
Lahat ng mga sindikato diyan sa gobyerno, pag naupo na si Sara Duterte diyan, doon nila makikita kung ano ang matino at hindi matino. Madalas din siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbi na issue tungkol sa korupsyon. O, nagtatago ba siya? Ang tanong, nagtatago siya. Inaharap naman niya eh. Ang tanong, si Saldico, inaharap niya? Nasaan siya? Oo, nagtatravel nga ang Vice Presidente. Inaharap naman niya. Mahirap bang intindihin nyo, no? Talagang yung ano mo, yung brain cells mo ay talagang kulang-kulang na. Tanong lang. Parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba noon, gaga ka ba? Tanong lang. Ang pagkakaiba noon, si Sara Duterte hindi natatakot at naibasura ang impeachment at inaharap niya mag-isa. Si Saldico nawawala. Sa kanya, meron ng issues. Kay Saldico, iimbestigahan pa lang. Yung kay Sara Duterte, di ba, hindi pa nga naimbestigahan eh. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tama na. Sakit sa tenga. Masakit sa tenga. Oh, mga kareaksyon ha. Ito po mga kareaksyon, si Bryce. Nako. Si Bryce po ang napusuan. Nako. Si Bryce po ang napusuan ng Blue Ribbon Committee na magiging parang state witness. Hindi ko po alam ha. Si Bryce yata ang gagawin nilang state witness. Hindi po yata yung mga diskaya. Di ba? Akala kasi nila mga kareaksyon, ang mga diskaya po ay mga tuta ni Marcoleta. O di ba? Ito ba mga kareaksyon, panoorin po natin ito. Mamaya. Teka lang. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tila sinisingil ni Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nito dapat hinahayaang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga mambabatas para makaiwas sa pagkakasangkot sa mga anomalya. Moro-moro rin ang turing ng bise sa pagpapalit ng House Speaker ng Kamara. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa pagbabago ng liderato sa Kamara matapos magbitiw ni Leyte Representative Martin Romualdez at pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Faustino D. III ng Isabela, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagkakapili sa bagong mamumuno sa Kamara dahil kagrupo pa rin daw ito ni Romualdez, pati ang kapwa Isabela Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Paniwala ng bise, moro-moro lang ang nangyaring pagpapalit ng House Speaker. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang Kamara ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto kung saan may nakakuha ng kickback.
Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Kaya puna ng Vice kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Hinihinga namin ng reaksyon ang Malacanang at sina Speaker D at Representatives Romualdez at Albano. Kahapon nasa Senado si VP Sara kung saan pinuntahan niya ang mga kaalyadong senador na sina Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Amy Marcos at Bongo. Hindi na sinabi ni Duterte kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Orgil Relato. Alright mga kareaksyon, ito naman po mga kareaksyon na dako na po tayo kay Bryce. Nag-tell all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinukurin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Sandali lang Joseph Morong ha. Sandali lang Joseph Morong. Mga ka-reaction, di ba si Magalong nung mga nakaraang araw talagang maingay na maingay, kesyo marami siyang alam, kesyo alam niya yung 666, 777, marami siyang alam. Pero ni isa wala siyang binanggit dito sa flood control. At ngayon, naghahanap siyang katulad ni Bryce para magsinungaling sa harapan niya at paniniwalaan niya. Di ba mga ka-reaction? Kaya nga na-contempt yan eh. Ngayon, pinakawalan po si Bryce. Binigyan po siya ng kalayaan para mag-tell all daw, tell all. Anong tell all? O di ba? Kaya nga mga kareaksyon, assistant district engineer yan. Yung district engineer nila, si si Alcantara, o di ba? Magkaaway. O magkabaligtad yung sinasabi ng dalawang yan. Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila o nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate to turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang Ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us. Si Magalong tsaka yung kampo po ni Paping Lason, talagang paniwalang-paniwala sila dito. Kaya Bryce, kasi bataan siya ni Redon. Salamat Redon sa pag-backup mo kay Bryce ngayon. Nakalaya na. Para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot
Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating it for the possibilities? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Mel, ayon sa ICI, magiging regular na ang kanilang mga pagdinig at magpapatawag pa sila ng ibang mga tauhan dito sa flood control mess na ito at Alam po kasabay ninyo ito mga ng mga ka-reaction, meron po inspeksyon sila. ng mga manumalyang flood control projects sa buong bansa. Alam po ninyo mga ka-reaction, ito po yung pinakadelikado sasabihin natin na kinatatakutan po ni Bongbong Marcos. Alam po ninyo kung sino pong ano po yung kinatatakutan mga ka-reaction? Ano yung kinatatakutan ni Bongbong Marcos? Nagsalita po kanina nagsalita po si Manong Chavit. Ito po. Ako mga ka-reaction, yung mga Diskaya pala, sila rin pala yung mga kontraktor ng mga Marcoses dyan sa may Ilocos Norte. Naku po, ito po yung bagong pasabog na naman ni Manong Chavit Singson. Ako, wala na, tapos na. Magre-react po ako dito sa poging reaction na nagre-react na ito. Ito po yung kinatatakutan po ni Bongbong Marcos, yung revelasyon po ni Manong Chavit Singson. Diba? Kaya pala, kinuha itong si Magalong, gumawa siya ng independent committee para hindi po imbestigaan yung Ilocos. Diba? Sabi po ni Manong Chavit, ito po pakinggan po ninyo to. Kaya siguro kumuha gumawa ng ICI, itong si Bongbong Marcos, ay para hindi imbestigahan yung Ilocos. Ngayon, tinatanong po ni Congressman Duterte, Pulong, itong si Sandro Marcos, na ilabas niya ang kanyang DPWH report sa kanyang distrito. Ito po, pakinggan po natin si Congressman Ilocos Sur, Governor Chavit Singson. Pakinggan po natin, napakagaling po ng reactor na to hindi lang siya pogi, talagang magaling pa. Bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos. Bumaba ka na dyan. Mga ka-reaction, yung mga Diskaya pala, sila rin pala yung mga kontraktor ng mga Marcoses dyan sa may Ilocos Norte. Naku po, ito po yung bagong pasabog na naman ni Manong Chavit Singson. Ako, wala na, tapos na. Bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos. Bumaba ka na dyan. ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at binibintangan mga Diskaya, sila rin ang kontraktor nila. Di ba? Kaya pala ayaw gawing state witness itong mga Diskaya kasi mga kontraktor sila ng mga Marcoses. Kasi pag pinakanta sila na nagbigay, kung kanino sila nagbigay, baka nagbigay kay Sandro, baka nagbigay kay Bongbong, baka nagbigay kay Lisa, hindi po natin alam. Baka may kinalaman, kaya ayaw nila itong mga Diskaya, sige, tuloy, Manong Chavit, ano ba yan? Pasok! Ito po yung bagong pasabog na naman ni Manong Chavit Singson. Ako, wala na, tapos na. Bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos. Bumaba ka na dyan. ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at
binibintangan mga diskaya, sila rin ang kontraktor nila. Nako, yung mga diskaya pala, mga kontraktor din ng mga Marcoses. Nako po, heto na po mga reaksyon. Thank you po. Gov, balikan ko lang po yung tanong. You mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin na hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nakakawawa ang mga kabataan. Mga colleges, supportahan natin sila dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami ng negosyo, tobacco producing provinces. Nako. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Wala na daw pong solid north. Nako po mga ka-reaction, galit na talaga itong si Manong Chavit Singson. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinontra ko, ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinontra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayo, kinontra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalabang ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga skime, pera ka, bayaran mo, hindi kayo bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw, ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty.
Governor, magandang hapon. Mike Guyagoy from RMN DZXL. Gov, gusto ko lang mabalikan kung ano ho ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa Mabait na nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, hindi ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemand ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ho ba kayo na parang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ho ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Nung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag? Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, hindi pa umakyat sa busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa ombudsman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justice. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.